To former Senator Sonny Trillanes III, joining us again today only via Zoom. Sir, welcome to News and Views again. Good morning po. Good morning po. Opo, kasama Diego and Miss Angela. Senator, okay, let's get right to it. Ang daming nangyaring the whole day yesterday and ang daming haka-haka naglalabasan. Para linawin po natin, no, President Duterte is not yet guilty. He is going to haharap siya sa mga hukom po ng ICC. Ano po ang mga next step na mangyayari sa parte ng ICC? Ang unang mangyayari po, as soon as mag-touchdown yung eroplano na nagdadala kay Duterte, siya po ay i-receive, ite-turn over po ng Interpol representative, yung Philippine authorities, ite-turn over siya. Iso-surrender si Duterte, i-receive siya. Tapos, i-detain po siya ng Netherlands law enforcers. Tapos, isi-schedule na ang hearing niya kaagad. At doon i-array na yung usual na proseso po ng korte. Ngayon, pero meron pa tayong mga inaantay na mga susunod na mga orders ng ICC. Ito na nga yung seizure ng kanyang assets okay. and other properties. So, inaantabayan na natin yan kasi historically magkasama po yan. Magkasama yan sa mga ganyang kaso. Ngayon, whether the President Marcos will abide by that order, titignan po natin kung anong magiging aksyon. So, at linawin ko lang, Senator Trillanes, no, you said seizure of his assets. So, usually kasi ang seizure sa assets nangyayari po pag ang kaso is in nature nakatali po sa korupsyon. So, ito, crimes against humanity, kasama din po yun. Opo, kasi yung mga proceeds of the crime, kasi in the case ni Duterte, nakadikit siya sa illegal drugs, yung cartel. Kaya niya ginawa yung war on drugs para matakot yung lipunan, para hindi siya maimbestigahan. At yun na nga, to protect yung kanyang drug lord na partner na si Michael Yang. At ito rin ay para mapatay nila yung kanilang kompetensya. So, yung mga sinasabi niyang ito ay ginawa ko para sa lipunan, pang cover up lang yon dun sa ultimate agenda niya, which is to monopolize the illegal drug trade. So yung proceeds of the crime, pati yung kanyang yung war on drugs niya na yun, dahil doon natakot din yung iba't ibang sangay ng gobyerno, kaya marami silang na-commit na acts of corruption, di ba? Yung Pharmally, yung sa Frigate, yung intelligence funds, confidential funds, ang dami hong nanakaw ng pamilya Duterte. At na-discover ko to nung even before he was president. Yes. Kaya yan ay i-freeze yan, i-confiscate. Senator, before we dig deeper into this issue, into this to what has transpired yesterday, I would like to get your reaction muna doon po sa arrest na nangyari yesterday. And if I can remember it correctly, you were here two weeks ago and you called it here first. And you said that soon talagang ilalabas na yung ICC arrest warrant for or against President Digo Duterte. Nakita naman natin, recorded siya in video, tapos yung mga police na nag-implement or nag-enforce nung arrest warrant, naka-body cam pa sila para talagang makikita na strictly observe yung proper serving of the warrant, his rights were not abused, tapos yung due process was strictly observed. Kaya yun yung nakikita natin na pinagkaingat-ingatan din ng Marcos administration, and full credit to the Philippine National Police for observing the proper arrest protocols. Yeah, regarding the arrest protocols, Senator Trillanes, I don't know if you saw yung statement ni Attorney Sal Panelo. Sabi niya they will compel or ask the Supreme Court to have
Former President Duterte ipauwi sa Pilipinas dahil siya po ay kinidnap daw. Ano po ang reaction natin doon, Senator? Iyan po ay mga mga smokescreen, mga panglilihis sa issue, panglilang at coming from Mr. Panelo. Alam nyo, isa siya sa nagpasubo kay Duterte kasi sabi niya fake news daw yung warrant na kumakalat nung over the weekend. O di dahil diyan kaka-fake news nila, di sinubukan nila. At yan nga ang nangyari. Anyway, ganito, kahit na ano pang gawin ng Korte Suprema, sabihin na pababalikin, that is physically impossible at this point, legally impossible kasi once lumapag sa Netherlands yung eroplano na nagdadala kay Duterte, eventually ite-turn over siya doon. So the jurisdiction now over his body belongs to the ICC. Paano obligahin ni Mr. Panelo yan? Ngayon, ano lang yan? Pampaasa lang nila sa kanilang mga supporters. Pero gusto kong liwanagin ito na dinadala nila dun sa legal arguments, technicalities na bawal ito or unconstitutional ito. Hindi po yan ang primary issue dito. Ang primary issue dito ay karapat-dapat ba si Duterte managot dun sa libo-libong nangamatay nung panahon niya? Ang sagot dyan, oo. Hindi ka pwedeng mag-aabuso ng iyong kapangyarihan tapos you expect to get away with it. Hindi. Ito po yung nangyari na yan. Meron din legal basis yan. Dati tayo sa member ng ICC at nag-ruling na ang Korte Suprema na kahit hindi tayo membro ngayon, yung jurisdiction pa rin ay meron ang ICC nung panahon na miyembro tayo. Kaya ito yung pinapanagot niya. No? Meron din tayong Republic Act 9851 na nakasaad doon sa Section 17 doon na kung may isang akusado na iniimbestigahan ng International Tribunal, ang ating gobyerno may surrender that accused person to that International Tribunal. Covered po yan. Walang nilabag na batas. Pero what if, Senator, he invoke his, what do you call this, his immunity, no? Saying na nangyari yung krimen na yon, I was still indeed the president. Ganito po yan. Pagka ginawa po natin yan, sabihin, pagka presidente ka, mag-utos kang patayin mo kalahati ng population mo, anyway, you are immune from lawsuits. Hindi po it doesn't make sense. No? Ang immunity po ay hindi ka lang makakasuhan habang ikaw ay presidente. Pero pagkatapos nun, wala ka ng immunity. Pwede ka nang makasuhan. Kaya lang naman nilalagay ng immunity para hindi ka mahaharas, hindi ka makukonsumo o madidistract yung attention mo kasi kung kakasuhan ka kaliwat kanan, di-attend ka ng mga court hearings noon. That would make it very difficult for you to perform your duty. Kaya po sinasabing pero hindi ka wala kang natipong hindi ka magkakasala, hindi ka pwede mapanagot sa krimen na gagawin mo. Senator Sunny, you mentioned na siyempre, presidente si Duterte at that time, tapos nag-utos siya. Ang tatanong ko po is related to that. Si Senator Bato has been quiet these last 2 days, which was medyong, for some, sanay tayo, he's speaking out. For President Duterte ngayon, tahimik siya. Ang tanong, is he next and can he testify against Duterte or is he one of the primary suspects? He is definitely next. No? Yung sa tanong na kung pwede ba siya magtestigo labang kay Duterte, theoretically pwede, pero sa bigat po ng krimen niya, ka-level niya kasi si Duterte, co-principal accused siya. Dahil hindi magagawa ni Duterte yung malawakang patayan kung hindi ito nag-participate si Bato de la Rosa.
Kasi kung umayaw si Bato de la Rosa, wala hong namatay eh. Kaso sila pa yon kung maririnig nyo. Isa pa tong pasiga-siga, ano, naghari-harian din ito nung panahon ni Duterte. Tapos ngayon, kung nagtatago-tago na nga talaga, nakita nyo na, yung tapang nila ando dun lang nung sila ay nasa poder. Pero pag andyan dyan na, papanagutin na, nawawala na. What do you have to say po, Senator, doon sa nagsasabi na by allowing the ICC to take jurisdiction of former President Rodrigo Duterte in our own country is blatantly saying na we cannot hold our own citizen accountable? And that parang hindi talaga gumagana yung justice system natin. Hindi kaya nga doon sa ICC, meron nakalagay doon yung complementarity provision. Meaning, pagka itong bansa natin is unwilling and unable na i-prosecute yung mga nag-commit ng crimes against humanity, then doon lang po papasok yung ICC. Kasi may precedence yung ating local courts. Kaso wala naman hong kaso. Wala hong kasong crimes against humanity against Duterte up to now. Ilang taon na ho. Kahit nasa investigation phase, wala. Kaya doon natin masasabing unwilling and unable yung local courts natin, justice system natin, in as far as prosecuting yung mga mastermind dito. It doesn't mean na yung legal or justice system natin is a failure or hindi talaga nag-work at all to everyone. Hindi, nag-work siya sa mga ordinaryong tao, pero doon kay Duterte hindi siya nag-work. So, Senator Sani, why is the government then unwilling and unable to file a case locally against the former President Duterte? I mean, may evidence naman tayo from the Quadcom hearing, so pwede po kasuhan natin siya sa mga korte dito kahit na meron sa ICC. Yun na nga, that's the question. Wala eh. Bakit wala? 6 years si Duterte nakapwesto. Nangyari yung patayan nung nandoon siya. Walang i-file. Nung nag-file kami ng investigation sa Senado, we whitewash. Tapos nung nag-file kami ng impeachment para managot siya, ni railroad. Tapos ngayon, nung yung DOJ, winarningan na siya. Si Menardo Guevara, winarningan na sila. Filean nyo sila kung hindi, papasok kami. O hindi niya finailan, hindi niya inibisigahan, inabsuelto pa. So doon mo makikita na demonstrate na unwilling and unable ang ating justice system to prosecute Duterte. No? Again, liliwanagin natin, yung failure ng justice system is limited to Duterte because it works sa ibang tao. Doon mo makikita. Kasi nga naman, kung ikaw ay piskal, ikaw ay prosecutor, hindi ka ba matatakot na imbestigahan mo si Duterte? O kung ikaw judge, hindi ka ba matatakot na imbestigahan mo si Duterte? So ganun yun. Kaya wala po siyang kaso up to now. Kanina po, Senator, kausap ko po sa kabilang programa yung isa sa mga lawyers ng mga victims of this drug war at sinasabi niya po, although hindi pa daw po pwedeng pangalanan yung mga petitioners doon, parang mga 19 daw po sila doon, doon para sa International Criminal Court na haharap. I remember you also posted yesterday na kayo po yung una naghain ng reklamo po sa ICC. And moving forward, what will be or will you have a role in this trial sa ICC? Ako po, wala naman po akong specific na role as a witness. No? Yes. Tayo lang po ay nag-coordinate ng evidence gathering, ng pag-handle ng mga at pag-protect ng mga testigo. Yun po yung ating naging role. Pero kung kakailanganin po ang ating testimonya for whatever reason, handa po tayo. Pero ang alam ko ay si Senator Laila De Lima ay haharap siya bilang testigo. Okay, Senator Sani, sino po ang mga susunod? You mentioned Senator Bato, si former PNP Chief Albayalde, VP Sara. Ang na ating naririnig ay yung mga nasa baba, no? Subordinate officers,
generals and colonels na hindi po na mako-cover nitong ICC kasi nakatutok yung ICC sa mga ultimate masterminds. Pero dun sa mga nasa baba, yan naman ay kakasuhan doon sa local courts using Republic Act 9851 or Crimes Against Humanity. Kaya dito sila haharap ng kaso. Okay. Ganun pa rin naman yon. Senator, will si Garma be asked to testify sa ICC? Well, I can't comment on that. Basta ang masasabi natin, yung pagka nag-issue kasi ng warrant yung ICC sa isang akusado na hindi member state, ang kanilang threshold ng evidence is certainty of conviction. Okay. Ibig sabihin nun, dumating sila ng punto na to na kahit na yung hawak lang nila ang ebidensya na gagamitin nila sa paglilitis, aabot na sa conviction. Yung kasing mga akusado who belong to member states, kahit na probable cause lang, pwede na nilang issuehan ng warrant. So, pag na-issue lang ng warrant, tuloy-tuloy lang yung evidence gathering nila kasi member state naman yun, so may full cooperation. But in our case, before they issue this warrant, they already have enough evidence to convict Mr. Duterte. Senator, would you know po ba kung merong bail or piyansa itong kaso na ito? At po pwede ba yun doon? Wala po. Ngayon, meron siyang right for interim release na tinatawag nila kung may extreme circumstances that may justify yung interim release. Siguro kung ooperahan siya sa puso, kung anuman na severe, hindi pwede yung mga routine check-up na sinasabi nila o by virtue of being having an old age, hindi po yan magsusuffice. Kaya kasi sa gravity ng kaso niya, kailangan naka-detaine siya. Si former Presidential Harry Roque po yesterday is calling for supporters to gather at the EDSA to protest of what happened po yesterday. Your reaction to that po? Time and again, nakita natin na yung genuine outrage ay medyo manipis. By the standards ng EDSA 3, kung maalala po ninyo, yung kay former President Estrada, nung kinulong siya, talagang naglabasan sa EDSA yung mga supporters niya. Daang-daang libo po yun. Yun yung makikita natin na standard. Pero dito, in the case ni Duterte, kahit sa Davao, mga 1,000 mahigit lang yung lumabas kahapon. Sabi ko nga, hindi natin kailangan maliitin yan kasi pwede mag-snowball yung mga ganyang protest actions. Kaya kailangan pa rin magmanman ng husto ng Marcos administration. At the same time, they need to continue to communicate to the public na tama itong ginawa, tama yung proseso, hindi po nalabag yung karapatan ni Duterte at wala pong na-violate sa konstitusyon natin. Senator, ngayon we all know si former President Duterte is running for mayor po sa Davao City. So now what will happen to that yung pagtakbo niyan? If he wins, paano po ito makakapekto? Kaya at this point na once ultimately ma-turn over na sa ICC etong si Duterte, pwede na mag-file ng disqualification case etong si mayoral candidate Carlo Nograles kasi physically hindi na siya pwedeng makapag-serve. Kaya unfair po 'yan sa mga mamamayan ng Davao City. Kaya that will justify the disqualification of Duterte as a candidate for mayor. Bakit daw po kayo nung nakaraan, nung kayo po ay nakulong, kumandidato pa rin naman po kayo and you even won kahit po kayo ay nasa kulungan? Yes, because nandito ako tapos eventually, 'di ba, nung nakalabas ako, naka-serve ako. Pero in his case, hindi na 'yan makaka-serve at this point in time. Kasi iba, sabi ko nga, certainty of conviction na 'yan. Tapos that
trial per se may take a while. Definitely, malalagpasan yan yung 3 years na term ng isang mayor. So, Senator, I want to circle back dun po sa inyong yung initial reaction po ninyo nung nangyari po to yesterday na i-aresto na po siya mula sa NAIA, dinala sa Villamor Airways, etc. What was your initial reaction personally? Of course, did you think about the victims of this alleged drug war? And what else? What else did you feel po? Knowing na isa po kayo talaga sa mga kritiko ni Pangulong Rodrigo Duterte. Talagang nung eventually nahuli na, talagang siyempre we allowed ourselves a few minutes of celebratory mood kasi culmination nga yan ng ilang taon na pagbabantay, pagsusubaybay at pagtutok dito sa kaso na ito at yung mga yung mga nakasama natin along the way na tumulong dito. So we were very grateful. At yun na nga, simbolo ito ng unang hakbang sa hustisya nung libo-libong mga namatayan. Yan po. Then after a while, balik tayo kasi dun sa punto na hindi pa tapos. Dahil kailangan pa niyang makalabas. So eventually, nung nakalabas na, again, celebratory mood. But then, reality bites again na marami pang gagawin. Mahaba pa yan. May continuous pa na evidence gathering para naman kay Bato de la Rosa. Ito namang next, itong si Sara Duterte, yung kanyang impeachment. Nakita nyo naman, we have to continue to purge our political system of these kinds of political leaders. Yung nag-aabuso ng kapangyarihan, nang-aapi at nagpapatay ng sarili niyang mga konstituente. Yan po ang the worst. Kasi nung binoto sila ng mga tao, ay ang idea nila is pangangalagaan ng mga leaders na ito, yung interest nila, yung kapakanan nila. Pero baliktad sila pa yung pinatay Yun po. Lastly, Senator, of course, how long do you think it will take to get a acquittal or a conviction on this case ni Pangulong Duterte? And may mensahe po ba kayo kay former President Duterte na ngayon would probably be detained already at The Hague? Masyado marami hong ebidensya. Depende ho yan kung how fast or yung frequency ng trial. Kung magta-trial po sila ng mga twice a week, that will take siguro mga 2.5 years dun sa presentation ng evidence ng prosecution and probably another a year and a half for the presentation ng evidence. So mga 4 years po siguro ito aabot kung mga twice a week yung kanilang hearings. If faster, then it cannot go any shorter than 3 years. Now, ang message po natin sa kanya ay tanggapin niya na ito bilang penance niya. Dun sa lahat ng kamalian na nagawa niya sa kanyang buhay, he can take advantage of this to purify his soul, no? Talagang bumalik siya sa Diyos and dito sa last chapter ng kanyang buhay, hopefully magkaroon siya ng moral cleansing and to prepare him for yung next life. Siguro very quickly lang po, kung nakita niyo po ba yung mga photos ni former President Rodrigo Duterte on social media last night, yung nakahiga po siya, may oxygen, nakita niyo po ba yun? Yes, lumalabas yun. Kasi lahat po ng mga supporters niya, of course, naawa. Kayo po ba? Naawa po ba kayo? Well, una-una, pinopoint out nga ng mga kasama namin, hindi nakakabit daw yung tube dun sa gas, dun sa oxygen mismo. Pero ito yan. Si Duterte, maaring may edad na siya ngayon, pero ang kailangan alalahanin ng mga kababayan natin, nung panahon na naghari-harian siya sa ating bayan, 2016 to 2022, naalala ninyo nung pinagmumura niya kung sino-sino, minura niya yung Diyos, minura niya yung Pope, lahat nagsiga-sigaan ito, inutusan na gamitin yung kapangyarihan niya
para i-persecute yung mga kalaban niya sa politika. Kita nyo si Senator Laila de Lima, inosente, pinakulong para matakot yung mga kritiko niya at yung members ng political opposition. May mga members ng civil society, church, tsaka media na pinapatay para lang masampulan. Yun ang imahe na tatandaan ninyo. Yung imahe ng isang halimaw na naghari-hari sa ating bayan no mga madidilim na taon na sila ay nasa poder. Yun po ang tatandaan natin, hindi po yung itong kaawa-awa na itsura ngayon. Kasi ganyan sila eh. Kagaya ni GMA noon, nung nakapwesto, with impunity din ang galawan. Pero nung ito na, wala na sa poder, may neck brace na, may wheelchair pa. Yun na yun eh. Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras muli. Thank you for your time. That was former Senator Sonny Trillanes III. Hopefully, we can have you again soon. Thank you, sir. Maraming salamat po.